Magandang hapon po sa ating lahat. Sa araw pong ito ay tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. At sa pagkakataong ito, tayo po ay mapalad sapagkat tayo po ay tuloy-tuloy na nakakatanggap ng kapahayagan ng salita ng Panginoon sa pamagitan po ng SCB Daily Livestream. At sa pagkakataong ito, nais po nating pasalamatan ang vision carrier po at spiritual director ng School of Church Builder. Walang iba po si Pastor Wilbert Butchal, saka po ang kanyang may bahay, si Pastor Hasmin. Salamat po sa inyo sa pagbibigay po ng pagkakataon sa akin na makapagpahayag po ng salita ng Diyos sa platform na ito. Atin din pong patuloy na kinikilala at pinasasalamatan ng aking pong grace carrier, walang iba po kundi si Pastor Ernel. Gayon din po ang kanyang may bahay, si Pastora Merly, na sila po yung ginagamit ng Panginoon para po ako'y patuloy na makapaglingkod sa Kanya. Nais din po nating pasalamatan yung pong ating mga taga-technical team na kung saan sila po ay patuloy at walang sawang ginagawa po yung kanilang tungkulin upang ang paggagawa po ng o pagsasahimpapawid ng nito pong daily live stream ay magkaroon po ng kaganapan. Sa pagkakataon pong ito, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Aming Diyos at Ama, sa pagkakataong ito, kami po ay buong kapakumbabaan na dumudulog sa iyong harapan, sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Hesus, at sa pangunguna po ng Banal na Espiritu. O Diyos, sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita, hinihiling po namin ang inyo pong pangunguna, ang inyo pong masaganang biyaya, ang ipagkaloob po ninyo sa inyong lingkod, Panginoon, upang ang mga salita mo na mahayag ay ito po'y maging malinaw sa bawat isa sa amin. At tulungan niyo po, Diyos, na ito hindi lamang maging malinaw, kundi ito po ay maging kapakipakinabang sa bawat makikinig. Na, O Diyos, kayo lamang po yung mabigyan ng kapurihan at karangalan sa mga salita mo pong mahayag. At tulungan niyo po, Panginoon, na ang bawat isa rin na makikinig ng iyong mga salita ay ito po ay maipamuhay, sapagkat ito po yung ninanais mo, O Diyos, na yung mga salita mo po na aming tinatanggap ay patuloy po naming maipamuhay. Lubos po kami nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, napakahalaga po na sa ating pong buhay ay makita natin kung ano po yung layunin ng Diyos, kung bakit tayo po ay nabubuhay sa daigdig na ito. Ating pong pakakatandaan na kagaya po nung isang kasabihan na narinig ko na tayo raw po ay isang beses lamang dadaan dito sa daigdig. At pagkatapos po noon ay wala na. Ibig sabihin, wala na, pag tayo po ay pumanaw na, wala na tayong pagkakataon na itama yung ating mga naging pagkakamali sa buhay. At gayon din po, kung hindi po natin nagawa yung layunin ng Diyos kung bakit tayo po ay nilalang niya, ay hindi na po ito magkakaroon ng katuparan. Kaya naman napakahalaga po na ito po ay ating pag-aralan kung ano po yung mga kakayahan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, at nang sa gayon ito po ay madiscover natin at ito po ay maipamuhay natin. Ito po ay malakaran natin sa biyaya ng Panginoon. Kaya naman po sa gabing ito, ang pamagat po ng ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong Realizing Your Potentials. And napakahalaga po na ma-realize natin o mapagtanto natin kung ano po yung mga potential o yung mga kakayahan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang talata na ating pong pag-aaralan ay, o yung pong ating pagbabatayan ay matatagpuan po natin sa Genesis 1:26 to 28. Babasahin ko po sa New International Version. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea,
in the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them male and female. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea, in the birds in the sky, and over every living creatures that move on the ground." So makikita po natin dito sa mga talatang ito na ito po yung layunin ng Diyos kung bakit po niya nilikha ang sangkatauhan. Ang nais po ng Diyos, at ito po yung disenyo ng Diyos sa ating mga buhay, tayo po ang maging tagapamahala ng daigdig na ito. Yan, binigyan po niya tayo ng rulership. Kung titingnan po natin mga kapatid, pag babasahin po natin yung verse 26, makikita po natin na kumbaga sa isang building na itatayo, yung Genesis 1:26, ito po yung blueprint ng Panginoon. Yan, alam po naman natin, pag magtatayo ng isang building, halimbawa isang bahay, ay bago po itayo yung bahay, ay meron pong architectural design. Meron po siyang tinatawag na blueprint. Yan. Dito po sa Genesis 1:26, pag titingnan po natin, dito po ay nag-uusap ang Godhead. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. At dito po sa verse 26 ay malinaw po yung plano ng Diyos. Ang sabi po niya, "Let us make mankind in our image, in our likeness." Yan, makikita po natin na ito po yung plano ng Diyos nung likhain niyang tao. Nakalagay po dun sa Genesis 1:26. Pagdating po sa Genesis 1:27, dito po, makikita natin na dito ay nilikha na niya yung tao. Doon sa 26, hindi pa po niya nililikha. Plano pa lamang po. Tapos, nung pong in-execute niya yung plano niya, iyon po ay binanggit doon sa Genesis 1:27. At pagdating po dito sa Genesis 1:28, makikita po natin na pinagpala ng Diyos ang sangkatauhan na kanyang nilikha sa magitan po ng ating mga ninuno, si Adan at si Eva. So, makikita po natin, yan, binanggit po dito sa verse 26, sabi po dito, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it." Makikita po natin dito mga kapatid na hindi po pwede na hindi tayo maging fruitful dahil binigyan po tayo ng Diyos ng kakayahan na para tayo po ay maging fruitful. Sabi nga po ni Pastor Wilbert, in order for you to be fruitful, you have to be seedful. So, makikita natin dito na ang Diyos ay nagbigay ng kakayahan sa mga tao na kanyang nilikha. Pag sinabi pong fruitfulness, ito po yung expression ng mga talento at mga abilidad na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yan, binanggit din po dito, hindi lamang yung fruitfulness, kundi binanggit din po dito ng Panginoon yung rulership, yung pagiging steward ng tao. Kaya sabi po niya, "Rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, and over every living creatures that move on the ground." So, makikita po natin na talagang ang tao ay, tayo po'y dinisenyo ng Diyos para tayo ay maging fruitful, at para tayo po ay maging productive, at para tayo po ay magtagumpay. Alam naman po natin ang naging problema nung nahulog sa kasalanan ang tao. Kumbaga yung pong plano ng Diyos sa buhay ng tao ay, kumbaga ay naging malabo. Yan. Pero, nung po tayo'y makipag-isa sa Panginoong Jesus, yan, muli pong ibinalik po niya tayo
dun sa plano ng Diyos, na kung saan ay yung pong tinatawag na ruling and reigning ay ito po'y atin ng pwede na pong muling mangyari sa ating mga buhay. So, dahil ang pamagat po ng ating pag-aaral ay realizing your potential, so ang katanungan na ating pong sasagutin ay ito, how to realize your potentials. Yan. Paano magkakaroon ng katuparan yung ating mga potential? So, para po magkaroon ng katuparan yung ating mga potential, yan, unang-una sa lahat ay kinakailangan na makita natin ang katotohanan ito. So, ito pa ay mayroong 3 puntos. At ang una pong puntos na dapat nating makita ay ito. Know that you are born with potentials. And hindi po marirealize yung mga potentials na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, hindi po ito magkakaroon ng katuparan kung hindi po natin makikita o hindi natin maunawaan that you are born with potentials. Alam po ninyo, dahil sa, siguro doon sa ating family background, educational background, or doon po sa ating social status, ay maaaring tayo po ay makita natin na limitado po yung kakayahan natin. Yan. Pero ang totoo, napakalawak po ng kakayahan natin dahil tayo nga po ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng Panginoon. So, at kinakailangan tayo po ay paniwalaan po natin ito. Yan, tanggapin natin ito sa ating mga puso para maisakatuparan po natin yung plano ng Diyos sa ating buhay. Yung po kanyang magandang plano. So, ulitin ko po, know that you are born with potentials. Yan, kinakailangang ito ay mapatanim sa ating puso at isipan. Ito ay ating paniwalaan na tayo ay, nung likhain tayo ng Diyos, ay tayo po ay maraming potensyal. Hindi po tayo mahina o kulang sa kakayanan. Of course, may mga tao na mayroon tinatawag na mentally handicapped or physically handicapped. Iba naman po yung kalalagay na yun. Pero tatandaan po ninyo, lahat na nilikhahan ng Diyos na mga tao, yan, lahat po tayo ay mayroong maraming mga potensyal na ito nga lamang po ay magkakaiba. Yan. Kaya napakahalaga na makita natin kung anong potential o anong kakayahan mayroon tayo. Pag sinabi pong potential means latent qualities. Ulitin ko po, potential means latent qualities or abilities that may be developed and lead to future success or usefulness. And so pag sinabi pong potential, ito po ay hindi pa natin siya, kumbaga hindi pa po ito nahahayag, pero nasa sa loob ng ating pagkatao. And kaya nga po, ang potential ay latent qualities. Pag sinabi pong latent, ang latent ay hindi po kabaliktaran ng talent. Ang ibig sabihin lang po ng latent is existing but not yet developed. And meron po tayong mga kakayahan na existing or inborn, pero hindi pa po ito nadidevelop. Pag sinabi naman pong talent means natural ability or abilities. Kaya may mga tao na ang inclination po nila ay halimbawa ay sa music. Yan. Maalam mag-gitara, maalam tumugtog ng piano, at mga iba't iba pang musical instrument. So ang talent ay natural ability. Pag sinabi naman pong skill or skills, skill is an ability that comes from practice. Yan. So, kaya po tayo naging skillful or skilled, ay ito ay dahil sa ating pagpapractice ng ating mga talento o pag-aaral. Pag sinabi naman pong gift, marinig po natin, mayroong mga bata na gifted child. Pag sinabi pong gifted, or gift means God-given talent or it is bestowed by God.
And gifted child are born with above average natural abilities. So, ganito po yun. Pag sinabi natin, Pastor, ano po ang pagkakaiba ng gifted sa talented? O yung may gift at may talent. Pag sinabi pong talent, yan, meron iyang mga natural ability. Yan, at marami po sila. Pero pag sinabing gifted, ito po yung kakaiba. Kumbaga sa, bukod doon sa talent niya, kumbaga yung talent niya, angat na angat sa iba. So, gayon pa man, dapat nating makita that your talent, skills, and gift are connected to your calling or life's assignment. And yung ating mga talento, yung ating mga skills na na-acquire natin through practice or through education, and even our gifts, they are connected to our calling or our life's assignment. So, kaya sa pagtuklas mo ng layunin o assignment ng Diyos sa buhay mo, yan, makikita po natin na yung mga talento mo at mga kakayanan, ito po yung nakaugnay dito. Kaya nga po, nung sinabi ng Panginoon, when God said, let them rule, it means man has to rule in the area of giftings God has authorized him or her. Ulitin ko po. When God said, let them rule, di po ba sabi niya? Genesis 1:26, let them rule. It means you and I have to rule in the area of giftings God has authorized you or authorized me. Ibig sabihin, yung pong sinasabi ni Lord na let them rule, magro-rule tayo dun sa area of giftings. Ibig sabihin tayo po ay dun sa mga kakayahan na tayo po ay inauthorize ng Panginoon. And so, kaya kung ang isang pastor dapat ay excellent siya sa pagpapastor. Ang isang tinawag ng Diyos sa government ay dapat ay maging excellent siya doon sa government administration. Dahil yung pong rulership, yung po ay o dominion, ito po yung nakabatay doon sa area of giftings na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dapat kung saan ka mahusay, doon ka makakapag-rule. Yan. Gagamit po ako ng halimbawa. Halimbawa, yung po kapatid natin sa Panginoon, si Brother Manny Pacquiao. Yan. Pagdating sa boxing, talagang masasabi natin na talagang nag-rule siya doon. Kumbaga, dominant po siya doon. So, ibig sabihin, doon sa kakayahan na ibinigay sa iyo ng Panginoon, dapat ito ay nag-i-excel ka doon. Kaya nga po, ang sabi po ng aming senior pastor, ni Pastor Arnel, dapat tayong mga magulang, hindi tayo yung pumipili, halimbawa yung mga anak natin nag-aaral, hindi tayo yung pumipili ng kurso para doon sa ating mga anak. Sa halip, dapat ay tinutulungan natin sila sa magitan ng pag-alam sa kanyang mga talento at kakayanan o kakayahan. So pag nakita natin yung talento at kakayahan ng ating mga anak, yan, dapat ay matulungan natin siya para makita niya kung saan siya tinatawag ng Panginoon. Dahil kung minsan, mayroong mga magulang na halimbawa sila ay frustrated na engineer, yung kanilang anak ay pinag-i-engineer din. At hindi naman pala sila tinawag ng Panginoon doon. At ibig sabihin, mali po yung ginagawa ng magulang. Yan, mayroong mga magulang na frustrated lawyer. Yan, meron po ako dating kaibigan na siya po ay nag-aral ng law pero nakapag-asawa na siya, hindi na niya natapos yung course niya na law. Yan, yung anak niya ang pinipilit niya. So, ibig sabihin, mali po yun dahil dapat ay makita yung mga anak natin mismo ang makakita ng kanilang nung panawagan ng Diyos sa kanilang buhay. Tandaan po natin
ang layunin ng buhay ng isang tao ay malalaman sa magitan ng pagtuklas ng kanyang mga talento at kakayahan. Halimbawa, gusto ko pong gawing halimbawa yung aking anak na bunso. Dalawa po ang aking anak, yung pong anak kong bunso na babae. Yan. Gusto po niya ay maging lawyer. So sabi ko, anak, kung iyan ay kalooban ng Diyos sa iyo, sige, patuloy mo lang ipag-pray. Yan, at hindi, talagang iyon po yung gusto niya. So, sinusuportahan ko po siya doon. Yan, dahil mahirap po na pagawin natin ng isang tao ng isang bagay na hindi naman niya, wala siyang kakayahan. Yan, para po siyang isang isda na pinalakad mo. Yan, o kaya naman ay isang baboy na pinaglangoy mo sa tubig. Yan, siguro po yung baboy, pag pinaglangoy mo sa tubig, medyo makakalangoy naman, kaya lang hindi tatagal at malulunod din. Dahil hindi talaga yun yung lugar kung saan siya tinawag ng Panginoon. So, ganun din po, yung ating mga kakayahan, iyan po ay mayroon pong pagkakagamitan. So, kaya nung sabi po niya, gusto niya mag-abogado, sabi ko, sige po, ikaw ay aming tutulungan para marating mo yung pangarap mo iyan. So, kaya kinausap ko po siya, anak, ano pang pangarap mo? Yan, tatandaan po natin mga kapatid, ang mangarap ng mataas ay hindi masama. Ulitin ko po, hindi po masama ang mangarap ng mataas. Bakit? Tatandaan po niyo, tayo ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. We are created in the image and likeness of God. Yan. Dahil yung pong Diyos na lumikha sa atin ay matalino, mataas, marunong sa lahat, makapangyarihan sa lahat. May DNA po tayo na galing sa Panginoon. Kaya, ako po'y naniniwala na hindi po masamang mangarap ng mataas as long as ito po ay galing sa Panginoon. So, kaya mabalik po ako, sabi po nung anak ko, gusto raw po niyang hindi lang maging lawyer, gusto raw niyang maging future Chief Justice of the Supreme Court. Sabi nung pinsan, grabe naman ng taas. Sabi ko, okay lang yan. Kaya lang mahalaga, ipag-pray yung ipanalangin, alamin sa Diyos. Dahil mismo, sabi po ng salita ng Panginoon, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a future. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Kaya naman kung meron po tayong mga sumusubaybay na mga kabataan, yan, mga kabataan, mag-aral kayo. Yan. Bakit? Kailangan naman po para yung pong, bagamat hindi po, ang pinakang kailangan po natin ay matuklasan yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Pero napakahalaga rin naman po yung pinag-aralan. Dahil ako po yung naniniwala, yun ay makakatulong para makarating po tayo dun sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Yan. Kaya nga po, dito sa aming church na kinabibilangan, akin pong ini-encourage ang mga kabataan na mag-aral. Kagaya po ng mga nag-aaral bilang guro, sabi ko po ay pangarapin nilang maging district supervisor, pangarapin nilang maging division superintendent or secretary ng Department of Education. Bakit? Tatandaan po natin mga kapatid, habang tayo po ng mga anak ng Diyos, tayong mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, ay tumataas po yung ating katungkulan, yung pong ating stature, ay mas malaki po yung tsansa na ma-impluensya po natin ang kaharian ng Diyos. Kaya nga po, pag-aaralan natin, maraming mga tao, mananampalataya man o hindi, na sila po ay naging matagumpay sa buhay. Iba po yung, siyempre po, magkaiba yung kalalagayan ng nating mga mananampalataya at yung mga hindi mananampalataya. Pero
makikita natin pagdating sa ibang larangan, kahit yung mga hindi mananampalataya ay makikita po natin na sila ay nagtagumpay din at may mapupulot po tayo sa kanila. Yan. Sa akin pong pag-aaral ng kasaysayan, ang isa ko po nakita ay yung pong dating President Diosdado Macapagal. Yan, di po si Gloria Macapagal Arroyo, yung pong tatay niya. Kaya po nung siya ay nung pong siya ay bata pa, siya po ay mahirap. Pero, yan, siya po ay nakita po niya kung saan siya mag-i-excel. Yan, kaya siya po ay naging mahusay na abogado. Ang tawag po sa kanya nung kanyang kapanahunan, siya po ay nung pong maging president, ang tawag po sa kanya ay the poor boy from Lubao, Pampanga to Malacanang. Dahil siya po ay mahirap lamang sa kanilang bayan sa Lubao, Pampanga, pero siya po ay naging presidente. Yan. Kaya nga lamang po, sa kasamaang palad naman, ay marami rin siyang mga naging issues. So, kaya, napakahalaga rin po yung character natin bilang mga anak ng Diyos na talaga ito'y ma-develop. Pero sa ibang pag-aaral po yun, na dahil kung tayo po ay nakita po natin, naunawaan natin na tayo may mga talento at kakayahan, pero hindi naman na-develop yung character natin, ay ito po ay makapagpapahamak din sa atin. So, ulitin ko po, number 1 po, know that you are born with potentials. Number 2, you need to discover your potentials. And kahit ano pong daming kakayahan, kahit anong daming potential mayroon tayo, pag hindi po natin ito matutuklasan, ay ito po ay walang saysay. Mayroon pong sa ating pong paligid, marami pong mga halamang gamot na hindi po natin alam na ito po pala ay pwedeng makagamot ng iba't ibang klase ng karamdaman. Pero pag hindi natin natuklasan ay hindi po magkakaroon ng kagalingan ng isang may sakit. So ganun din po, yung ating mga kakayanan, kinakailangan ito po ay madiscover po natin. Kagaya po ng sinabi ko kanina, you should have to discover the vast potential within you. Yan. Pag sinabi pong vast, ito ay marami, malawak. Dahil pag natuklasan po natin yung ating mga potentials, yung mga kakayahan natin, tayo po mismo ang mapapagpala po yung ating buhay. Yan. Gagamit po ako ng halimbawa doon po sa mga tao na hindi naman sila mga mananampalataya, pero natuklasan po nila kung ano po yung mga kakayahan nila sa buhay. Nung ako po nagbabasa, nabasa ko po yung buhay ni Boy Logro. Siguro naman po, kilala niyo si Boy Logro. Si Boy Logro po, siya po ay well-known chef today. Kilalang chef po siya. But before, siya po ay crew sa Jollibee. Pero natuklasan niya, dati po siya crew lamang, natuklasan niya na talagang ang talento po niya ay sa pagluluto. Kaya ang ginawa po niya, nag-aral po siya. So, siya po ay maraming mga pag-aaral para po maging mas maayos at mas masarap yung kanyang mga pagluluto. Kaya naman po sa panahong ito, ay siya po'y multi-millionaire na. So, kung hindi po niya natuklasan yung kanyang yung talento niya sa pagluluto at hindi po niya ito na-develop, hindi po siya nag-aral, ay hindi po siya babayaran ng mahal. Hindi po siya uunlad pagdating po dun sa kalalagayang pinansyal o material. Kaya nga po, ang sabi dun sa Kawikaan 22:29, gusto ko pong basahin sa Tagalog, ganito po, sa Revised
Tagalog Popular Version, ganito ang nakalagay. Alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Sila'y naglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin. Ang ibig sabihin po nito, pag ikaw ay mahusay dun sa craft mo, mahusay ka dun sa iyong ginagawa, ikaw ay uunlad ka dito. Kaya napakahalaga po na ma-discover natin kung ano yung mga potentials na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yan, nabasa ko rin po yung pong Sultan ng Brunei, si Sultan Hassan al-Bolkiah. Yan. Dahil meron po siya nakitang mahusay na maggugupit, barber po, mula sa London. Yan. So, pag siya po'y magpapagupit, yung pong barbero ay pinapapunta po niya sa Brunei. Yan, napakalayo po ng Brunei, naroon sa ibaba ng Pilipinas. So, at ang nagagastos po ni Sultan Hassan al-Bolkiah ay $20,000 o equivalent to 1 million pesos. So, makikita po natin na kahit malaki yung gastos niya dahil mahusay po yung kanyang magugupit, bumabayad po siya ng mahal. So, kaya napakahalaga po na madiscover po natin yung ating mga talento at kakayanan. Yan, nabasa ko rin po yung buhay ni Joel Cruz. Siya po yung may-ari ng Aficionado Perfumes. Na kung saan, nung po siya bata pa, kala po niya ay dinidiscover po niya kung ano yung mga talento niya. Kala niya ay mahal ang bayad sa driver. Yan, dahil sila po dati, yung tatay niya ay para may mga truck po sila na yung mga biyahe. Ay di sabi niya ay doon sa tatay niya, magdra-drive na lamang siya. Sabi nung tatay niya, maliit lamang ang kita ng driver. So, yan, dahil sila po ay Catholic, sabi niya, parang mas maganda na may magpari na lang ako. Yan. Pero sabi niya, parang hindi rin ako dito. Yan. Later on, nung lumalaki-laki na siya, gusto na niyang maging doktor. Yan. Pero nakita niya na hindi rin yun yung kanyang panawagan ng Panginoon sa kanyang buhay. So, ngayon, ang kanya pong ang gusto po niya, ang passion niya ay makagawa po ng mga perfume na mura lamang. Yung ma-afford po ng mga Pilipino, lalo na yung mga estudyante. So dahil alam po naman natin yung mga perfume, iyan po ay mahal. Yan kagaya ng Dolce & Gabbana, yan, mahal po yan. Mga mamahalin, Carolina Herrera, Poison & Dracar, libu-libong piso po ang magagastos para makabili. So, kaya siya po'y nag-aral paggawa ng pabango at kaya po nagkaroon ng Aficionado Perfume. So makikita natin, siya po ay yumaman dito. Yan. At siya ay masaya doon sa kanyang ginagawa. Tandaan po ninyo, pag yung pong talento ninyo, ang ginagawa ninyo, kayo po'y merong kasiyahan, magkakaroon po kayo ng fulfillment. So, dahil iyon yung pagkalikha sa atin ng Diyos. Kaya maraming nagtatrabaho ang malungkot sa buhay dahil ginagawa lamang nila ito para sumweldo. Yan. Hindi po nais ng Panginoon na tayo nagtatrabaho para sumweldo lamang. Gusto po niya na tayo ay maging masaya dun sa ating buhay. Kaya nga po kami ay meron ding kasama sa church sa bayan ng Infanta na nung pong siya ay bata pa, gusto po niya ay magdisenyo ng mga women's clothing. Pero ayaw po nung tatay niya. Pero nung siya po ay may edad na, ay bumalik po siya dun sa pagdidesign ng mga women's clothing o mga damit ng mga pambabae dahil ito talaga yung passion niya sa buhay. Pag ang ginagawa po natin ay ito po yung prinapractice natin yung mga talento na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng kasiyahan. So mayroon din po kaming dating kabataan na siya po, ang passion po niya sa buhay ay magdisenyo po ng mga cakes. Yan, yung mga customized na mga cake.
So makikita po natin na siya po ay, para po sa kanya ayun ay fulfilling. Dahil tatandaan po natin ang iyong talento at kakayahan ay may kaugnayan sa layunin ng iyong buhay. Yan, gusto ko pong balik-balikan iyon. Yan. Dahil tayo po ay maging matagumpay lamang dun sa paggawa sa layunin ng Diyos sa ating buhay pag atin na pong nakita, natuklasan na natin yung ating mga talento at kakayahan. Number 3. At ito na po yung panghuli. Yan. Matapos na tanggapin mo sa iyong puso na ikaw ay maraming potensyal, sabi nga po natin sa number 1, know that you are born with potentials. At matapos pong madiscover kung ano itong mga potential na ito, number 3, kinakailangan po na ito naman po yung mangyari sa iyo. Realize your potentials. You have to realize your potential. Kinakailangan ito ay after na ito ay madiscover mo, kinakailangan ito ay maisakatuparan mo. Matapos mong madiscover ang iyong layunin sa buhay, ay pag-aralan mo kung paano ito maisa sa katuparan. Pag nakita natin na ito pala ang layunin ng Diyos sa ating buhay, pag-aralan natin, paano maisa katuparan itong layunin ng Diyos sa ating buhay. Tandaan po ninyo, ang pangarap ay hindi magkakaroon ng katuparan sa magdamag. Hindi po pwede na natulog ka lamang at paggising mo ay nangyari na yung pangarap ng Diyos sa iyong buhay. Kinakailangan ng matyagang pananalangin. Kaya napakahalaga po yung pananalangin. Bakit? Si Lord talaga ang nakakaalam kung papaano natin mararating yung layunin niya sa ating buhay, yung tagumpay, o papaano natin iyon maisakatuparan. Pero hindi po tayo titigil dito. Yan. Tayo po yung nananalangin at kinakailangan din po ng masusing pag-aaral at paghahanda para ito ay maisakatuparan. Yan. Kaya, yung po mga kilala ko na marami po ako mga kilalang mga guro at ang palagi ko pong sinasabi, kung talagang di ka tinawag ng Diyos, yan, gusto mong ma-promote, yan, kinakailangan ng pag-aaral, kinakailangan ng paghahanda. Dahil hindi naman po ito mangyayari kung wala kang gagawing paghahanda at pag-aaral. At tatandaan po natin, sa ating pong paglakad o sa ating pagtungo doon po sa layunin ng Diyos sa ating buhay, doon sa pangarap po ng Diyos sa ating buhay, maaaring dumanas muna tayo ng mga kabiguan bago tayo magtagumpay. Pinag-aralan ko po ang mga heroes of faith, sila rin po ay maraming mga kabiguan sa buhay. Yan. Kahit yung pong mga tao sa ating kasalukuyang panahon, yan, bago po sila nagtagumpay ay sila ay maraming mga hirap na pinagdaanan. Yan, halimbawa, si Manny Pacquiao, talagang bago po siya naging matagumpay na boksingero, bagamat siya ay talagang ito po yung gift na ibinigay sa kanya ng Panginoon, ay grabing training o napakahirap na training yung kanyang pinagdaanan. Meron din po ako isang nabasa na Pangulo ng Amerika, ang pangalan po niya si Abraham Lincoln. Sangayon po sa kasaysayan, meron po ako nabasa na survey, ang sabi po ng mga Amerikano, si Abraham Lincoln, ito raw po yung greatest President of the United States of America. Meron naman po ako nabasa, siya po yung one of the greatest President of the United States of America. At alam niyo po ba, bago siya naging Pangulo, siya po ay 8 beses na natalo sa halalan. He lost a total of 8 elections throughout his lifetime before
he became the President of the United States of America. So, at tatandaan po ninyo, lahat ng mga nagtagumpay ng mga tao, kahit po yung mga heroes of faith, sila po ay mayroong mga pinagdaan ng hirap at kuminsan ay mga kabiguan. Kaya naman, nais ko pong basahin sa inyo yung pong isang tula na nabasa ko. Yan, kala ko po ang sumulat ay Chilean poet. Yung po pala Pilipino. Yan, nagkamali ako. May kapangalan pala niya yung taga Chile. Yan, ang pangalan po nung poet o yung manunula, ang pangalan po niya ay si Juan F. Salazar. Siya po ay taga Cavite. Ito po yung tula niya. Sabi po niya, "If I be met by adverse fate, and all my dreams but in vain, then must I work the harder yet, with high resolve to try again." So makikita po natin na sa buhay po natin, kahit tayo po yung mga anak ng Diyos, may mga time na inaalaw po ng Panginoon yung mga kabiguan. Dahil dito po, ako po'y naniniwala, kaya kung minsan inaalaw ni Lord yung mga kabiguan ay para makita natin yung pangangailangan natin sa Diyos. Na kung wala po siya sa ating mga buhay ay hindi po tayo magtatagumpay. Sabi po diyan sa kanyang tula, kung siya po ay mabigo, yan, makaranas siya ng mga kabiguan. At para bagang yung kanyang mga pangarap ay hindi na magkakaroon ng katuparan. Ang sabi po niya ay, lalo pa siyang magsusumikap. Yan, para marating yung tagumpay. Ibig sabihin sa ating buhay, tayo naman po, mga anak ng Diyos, ay mas maganda po yung kalalagayan natin dahil tayo po ay matatanong po natin, ang Diyos po ay malalaman talaga natin yung kalooban niya dahil tayo po ay may mga lingkod ang Panginoon na ginagamit sa ating buhay at mayroon pong banal na espiritu na nakatira sa atin. So, kumbaga, yung pong ating buhay hindi po hit and miss. Yan, kinakailangan nga lamang ay talagang malaman natin kung ano yung nais ng Diyos sa atin, kung ano yung pangarap niya para sa atin. At tatandaan niyo rin mga kapatid, ang buhay po ng tao, meron po yung tinatawag na stages o mga bahagdan. Parang bata, pag makikita po natin, merong tinatawag na baby, yan, tapos merong toddler, yan. At may mga iba't iba pa po mga tawag. Yan, tapos nasa adolescence period na, then teenager, o young adult. So, kung yung pong yung ating physical body, ito po yung may mga stages. Ganon din po, sa ating pong buhay, tatandaan po natin, ito po ay meron po itong mga stages. Kaya nga po, sabi po ni King Solomon, doon po sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1, ganito po yung ating mababasa. "There is a time for everything and a season for every activity under the heavens." So, maaari, yang ginagawa mo sa kasalukuyan, kalooban ng Diyos iyan. Pero napakahalaga na patuloy nating inaalam ang kalooban ng Diyos sa ating buhay dahil naniniwala ko po ako, may mga stages yung ating buhay. Kung minsan, halimbawa, kagaya ko po, ako'y tinawag ni Lord na magtrabaho sa government. Pero dumating po yung panahon na iyon po ay pinaiwan sa akin ng Panginoon. Yan. At ngayon ko po nakita yung kadahilanan. Dahil ako po pala ay gagamitin rin ni Lord pagtatayo ng isa pang local church. Doon po sa bayan na tinitirhan namin. Yan. Dahil ako po ay pastor dito po sa Real Quezon, at the same time, meron po kaming
after po nung po ako'y mag-file ng early retirement, ay nakapagtayo po kami ng panibagong church sa General na Quezon. So maaari sa panahong ito ay ikaw ay nagtatrabaho. Yan, sabihin natin. Pero darating yung panahon na pag hinahanap natin yung kalooban ng Panginoon, makikita natin na tayo ay inilalagay niya sa ibang kalalagayan. Kagaya po pagtitingnan po natin yung buhay ni Abraham, makikita po natin yung stages na pinagdaanan niya. Maging si Joseph, nung siya ay bata pa, siya ay kasama ng kanyang magulang, pero dumating ang panahon, siya po ay napahiwalay nung po siya ipagbili ng kanyang mga kapatid. Yan. At siya po ay naging po siyang katiwala. Bagamat siya alipin, siya po ay katiwala sa bahay ni Potiphar. So, at ako pinaniniwala, somehow si Joseph ay naging comfort zone na rin niya yun dahil maganda po yung trato sa kanya ni Potiphar. Pero, si Lord din yung gumawa ng paraan para siya po makaalis doon. Dahil hindi po yun yung kanyang ultimate destiny. Yan. Kaya, pinahintulot ni Lord na siya ay makulong. And later on, dahil siya po nagtitiwala sa Panginoon, siya po yung naging governor of Egypt. So, yun po pala talaga yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Para po maraming tao ang maligtas at huwag magutom nung kanilang kapanahunan. Kaya nga po, dapat makita natin kung saang stage tayo ng buhay ngayon. Dahil ako pinaniniwala, mayroong mga lingkod ng Panginoon na hindi lamang tinawag ni Lord magpastor, kundi dahil siya ay maraming kakayanan, ay pwede pa siya magamit ng Panginoon sa ibang bagay. Mayroon po ako mga kilalang pastor na sila po ay nagpapastor, but at the same time, sila po ay meron po mga involved sa government. And yung pong iba naman ay nasa private sector. So, dapat makita natin, dahil tatandaan po natin, ang ibinigay sa atin ni Lord ay hindi lamang iisang, kaya nga po sabi ko kanina, potentials. Maraming ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Naalala ko po, nung ako'y nagbabasa dati ng isang aklat, yan. Kung familiar po kayo kay Steve Jobs, yung pong founder ng Apple Computers, yan, si Steve Jobs. Kaya po tayo ngayon merong iMac, iPhone, iPad, iyan po ay dahil kay Steve Jobs. At sabi po ni John Sculley, si John Sculley, siya po yung former CEO ng Pepsi. At nung daw po siya nagtatrabaho sa Pepsi, siya ay kinausap siya ni Steve Jobs. Dahil gusto ni Steve Jobs na lumipat si John Sculley sa Apple Computers. At that time, Apple Computers is an startup company. Pag sinabi pong startup company, wala pang pangalan, nagsisimula pa lamang. At sabi po niya kay John Sculley, sumama ka sa akin. Ngayon, hesitant po si John Sculley dahil siya ay CEO ng Pepsi. Alam po naman natin ang Pepsi, yan po ay multinational corporation. Sa iba't ibang bansa merong Pepsi. So, ito po yung sinabi raw sa kanya ni Steve Jobs na nakapagpabago ng isip niya. Ang sabi raw po sa kanya ni Steve Jobs, you want to sell sugar water for the rest of your life? Or do you want to come with me and change the world? Yun daw po ang sabi sa kanya. Ulitin ko po, you want to sell sugar water for the rest of your life? Or do you want to come with me and change the world? Yan. Dahil alam nga naman po natin, yung soft drinks, ito po yung sugar water, tubig na may asukal. Yan. At ayaw po niyang umalis doon sa trabaho niya dahil comfort zone na po niya iyon. Kung minsan, hindi po tayo makaalis doon sa comfort zone natin dahil comforted nga po tayo doon. Pero hindi natin nakikita, mayroon palang mas mataas na panawagan ang Diyos sa ating buhay na kung saan ay pag atin po itong sinundan, tayo po ay maging pagpapala sa maraming mga tao. Natatandaan ko po nung ako ay
nag-file ng, actually, early retirement po yun, pero siyempre, kinakalong mag-file ng resignation letter. Ang sabi po sa akin, why did you resign? Tinanong po ako, marami nagtatanong sa akin. I was 47 years old at that time. At ako po, hindi ko pa rin malinaw sa akin kung bakit talagang nakita ko po, nararamdaman ko na talaga ako pinagre-resign ni Lord. Pero sa akin, hindi pa rin po malinaw. Pero ang isa po nakita ko, being an election officer is a part of my life. But I was not destined to supervise local elections all my life. Yan. Dahil nakita ko, mayroong panawagan ang Diyos sa buhay ko. Yan. At yung nga po, sa biyaya ng Panginoon, yan, 2 na po yung church na pinupuntahan ko. At the same time, ay yung pong, marami pa po akong mga involvement na alam ko po yun ay kalooban ng Panginoon. Yan. Pero ulitin ko po, yung pong trabaho ko, malinaw sa akin, ibinigay sa akin ng Panginoon iyon. God gave it to me. At ang totoo nga po, nung ako'y nag-a-apply, marami pong mga applicant. At ako po ay, humanly speaking, ako po ay hindi pwedeng mapa-appoint dahil sa COMELEC po noon, nung ako'y nagtatrabaho, mahalaga po sa kanila yung sinasabi ng appointing authority at saka recommending authority. Yung po magre-recommend dapat sa akin, ayaw po sa akin. Yung mag-a-appoint, ayaw din sa akin. Pero as I pray, meron din po isang pag-a-applyan dapat ako na trabaho. Pero nakita ko hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban niya ay pumasok ako sa COMELEC as an election officer. At ako po nag-apply. At later on, ako po nagtataka yung gumawa ang Panginoon at yung pong ayaw mag-recommenda sa akin, binigyan po ako ng recommendation letter. Siya pa po yung lumapit sa akin. Para ako ay, sabi niya, maggawa ka ng recommendation letter, gumawa ka ng recommendation letter at pipirmahan ko. Then yung pong mag-a-appoint sa akin, ayaw din po akong i-appoint, pero wala na po siyang choice dahil ako po yung pinili ng Personnel Selection Board. So, at ang totoo nga po, no ako ay nag-a-apply, yan, siguro isang dahilan, kaya po ako ayaw piliin dahil wala po akong dinadala. Yan, alam naman po natin sa government, yung practice, government practice po, pag mag-a-apply sa government, kinakailangan meron kang mga regalo or mga suhol. So, ay malinaw sa akin na hindi ko po gagawin iyon. So, minsan po, sabi nung aking nanay, siyempre po, nanay ko yun, sabi, anak, magdala ka naman ng panregalo. Pero mabigat po sa loob ko. Kaya lamang, wala akong magawa dahil nanay ko yun. Dinala ko po sa Maynila, dun sa opisina. Pero, dahil mabigat yung loob ko, yung kalooban ko, sabi nung kapatid ko, mabigat palang kalooban mo, kainin nalaan natin yung alimango. So, kinainalaan po namin, hindi po ako nagbigay ng regalo. Yan. At lalo naman po ng hindi ng suhol. Yan. Dahil ang sabi po dun sa, yan, wag na wag po natin gagawin iyan. Dahil, pagkalooban ng Diyos sa buhay po natin, yan, sundin po lamang natin yung kalooban niya at makakarating po tayo dun sa plano niya sa atin. Hindi po natin kinakailangan ng gumamit ng suhol. Hindi rin po natin kinakailangan gumamit ng tao. Maliban o lumapit sa tao. Dahil sabi ni Lord, cursed is the one who trusts in man, who depends on flesh for his strength. Yan. Sabi po dun sa Jeremiah 17:5. Sumpain ang mga taong nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Yan. Sabi naman po ng Exodus 23:8, ganito po ang nakalagay. Gusto ko pong basahin lamang natin ito. Sabi dito, sa NLT po, ganito ang nakalagay. Take no bribes, for a bribe makes you ignore something that you clearly see. A bribe makes even a righteous person twist the truth.
Yan. So, kaya naman, yung tatandaan po natin mga kapatid, yung bribe, nagwo-work po siya. Hindi ko po sinasabing hindi, pero hindi siya kalooban ng Diyos. Yun namang gift o regalo ay pwede po natin itong gawin dahil tiyakin lamang natin na kung ito po ay kalooban ng Diyos. Dahil sinabi rin naman po dun sa Kawikaan 18:16, ganito po ang nakalagay. Basahin po natin sa Tagalog Popular Version. Kung nais mapalapit sa may kapangyarihan, magdala ng regalo sa kanya ay ibigay. So ang regalo, hindi po naman siya bawal. Kaya lamang, tiyakin natin na ito ay kalooban pa rin ng Panginoon. Magkaiba po yung regalo at saka yung suhol. So, gusto ko lamang pong banggitin na nung nga po ako'y dahil ako ngayon po ay wala ng work sa government, yan, ako rin po ay naging chairman ng isang kooperatiba sa aming bayan, sa General Nakar, at bagamat siya po ay monetarily ay wala po ako masyadong pinapakinabang, pero ako po ay nakakatulong. Yan, dahil sabi rin naman po doon sa Romans 14:7, walang tao nabubuhay para sa sarili lamang. Yan, nais ng Panginoon na tayo po ay makatulong. Yan, kaya ako po ay nakakatulong doon. Yan, at rin po akong chairman ng Municipal Cooperative Development Council. So nakita ko, ang lahat ng ito ay kalooban ng Diyos sa buhay ko para ma-exercise ko po yung mga talento at kakayahan na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Tatandaan po natin, we live to grow and thrive, not just to survive. Ulitin ko po, we live to grow. Kinakailangang lumago po tayo and thrive. THRIVE. We live to grow and thrive, not just to survive. Yung pong iba nagtatrabaho, kaya nagtatrabaho just to survive. At hindi po yun nais ng Panginoon. Tatandaan po natin na lahat ng nilikha ng Diyos, mga tao man o mga bagay, ay may mahalagang papel na gagampanan para sa ikabubuti ng ating kapwa at ng lipunan. Lahat pong bagay. Kaya nga, pag ang isang bagay, hindi po nito na nagawa yung layunin niya, ito po ay sayang. Sabi ni Pastor Ernel, halimbawa, yung kalamansi. Pag yung kalamansi ay naulog sa lupa at hindi mo siya napiga, hindi lumabas yung kanyang juice niya, ay sayang po ito. Hindi na-serve yung purpose niya. So kaya may kalamansi para siya po ay ipiga o makuha yung juice niya. Yan. Meron nga pong pastor na nag-alaga ng manok. At nung sila pinag-alaga ng manok, ay nandun po sa kanilang bahay yung manok. Ay nung malaki na yung manok, kakatayin na po ni pastor yung manok. Ngayon sabi nung asawa niya, Daddy, ay huwag natin katayin yung manok at kawawa naman. Yan. Sabi ni pastor, hindi pwede. Yung manok ay yan ay talagang nilikha para ulamin. So, kinatay nila yung manok. Ang ibig sabihin, lahat ng bagay, tatandaan natin, o lahat ng tao at lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay may papel na gagampanan para sa ikabubuti ng ating kapwa at lipunan. So, ulitin ko po, realize your potentials. Ruling and reigning happens in your life when you start to realize your potential, when you are fulfilling your life's assignment. Make every problem your stepping stone, not a stumbling block. Alam po ninyo, yung mga problema, inaalaw ng Diyos sa ating buhay yan. Pero kinakailangan sila ay, yung mga problema, maging stepping stone natin. Huwag nating hayaan na yun yung humadlang para makarating tayo dun sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Kagaya ni Haring David, nung kinaharap po nila si Goliath, yan,
doon po sa 1 Samuel 17:31 to 37. Hindi ko na po babasahin dahil medyo mahaba. Gusto ko lamang, makikita po natin na yung lahat ng mga Israelita ay natatakot. Yan, kahit si Haring Saul ay natatakot dahil napakalaki ni Goliath. Sabi nila, hindi nila kayang kalabanin si Goliath dahil si Goliath ay malaki. Yan. Sabi naman ni Haring David, yan, dahil siya po ay mahusay sa terador, sabi niya, dahil napakalaki ni Goliath, sigurado, hindi siya sasala. O, tatamaan niya si Goliath. Kaya nga, sabi dun sa Acts 13:36, sa NIV, nakalagay po doon, David fulfilled his purpose during his generation. Yan. Tandaan po natin kung bakit tayo nasa henerasyong ito. Yan, hindi po tayo nabuhay nung panahon ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, kaya tayo naririto sa panahong ito, ay may layunin ang Diyos sa ating mga buhay na kinakailangang maiambag natin sa ating kasalukuyang panahon. Baging si Paul, yan, napakarami niyang mga pinagdaan ng kahirapan. Yung po ay napatala dun sa 2 Corinthians 11:23 to 29. Yan, yung po kanyang nawasak po yung barko na sinasakyan nila, pinagbabato siya, hinagupit siya, nagutom, pero hindi po iyon nakahadlang para mapulpil po niya yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya naman po, nung huling bahagi ng kanyang buhay, bago po siya namatay, ganito po yung mababasa natin. In 2 Timothy 4:6-8. For I am already being poured out like a drink offering. In the time for my departure is near. I have put the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. So, bago po tayo magtapos, yan, nais ko pong iwan sa inyong katanungang ito. Ano pong lugar sa daigdig ang pinakamayaman? Where is the richest place on earth? Yan, ito po narinig ko rin lamang. Sabi po doon sa aking, kung tama, yung pong aking narinig, ito po sabi, not the diamond mines of South Africa. Yan, dahil alam po ninyo, ang diamond, ito po ay minimina sa South Africa. Hindi raw po yun yung pinakamayamang lugar sa buong daigdig. Not the oil fields in the Middle East. Hindi rin daw po yun yung pinakamayamang lugar sa daigdig. Yung mga oil field na kung saan ay pinagkukunan ng langis sa Middle East. Not the Amazon rainforest with its diverse flora and fauna. Ang pinakamayaman daw po ay ang libingan. The cemetery. Because the cemetery is full of people who were not able to realize their potentials. Ang pinakamayaman daw pong lugar sa daigdig ay ang sementeryo. Bakit? Dito po nakalibing yung mga tao na maaaring sila po yung maging mahusay na mga artist na hindi na po nila naipinta yung mga paintings na kinakailangang makita ng mga tao sa daigdig na ito. Dito po nakalibing yung mga, dapat ay mga mahusay na engineer na natakot na, maaaring ang dahilan ay sila'y mahirap o kung anumang kadahilanan at hindi na sila nagpatuloy ng pag-aaral na kung saan ay hindi na po sila nakapagtayo ng mga magagandang building, nakagawa ng mga tulay at mga kalsada. Yan. Narito po yung mga mahuhusay na mga doktor. Yan. Na dapat po ay makakatulong upang maibsan yung paghihirap ng mga may sakit. At ang sementeryo ay
kumbaga ito yung masasabi na napakayamang lugar. Kaya naman, ang dalangin ko, wag na nating idagdag yung ating mga sarili. We need to realize our potentials. So, ulitin ko po, paano magkakaroon ng realization yung ating mga potential? Number 1, know that you are born with potentials. Number 2, you need to discover your potentials. And number 3, you have to realize your potentials. Magandang gabi po at nawa po tayo po ay napagpala. Tumanggap po tayo ng pagpapala sa gabing ito. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, muli po tayo magpasalamat sa Diyos. Muli po, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat sa hapong ito ay binigyan niyo po kami, Panginoon, ng simpleng mensahe na kinakailangang maunawaan namin. At hindi lamang namin maunawaan, O Diyos, napakahalaga na ito po'y lakaran namin. Nang sa gayon, Panginoon, ay maiambag po namin yung mga potentials, yung mga talento, mga kakayahan ay pinagkaloob mo po sa amin upang ito po ay pakinabangan hindi lamang namin, O Diyos, kundi ng aming kapwa at maging ng kabuuan ng aming lipunan. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin sa pangalan po ng Panginoong Hesus at sa pangunguna po ng Banal na Espiritu. Ito po yung aming dalangin. Amen.